Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Naghain na ng kasong cyber libel si Senator Risa Hontiveros laban sa dating whistleblower na si alias Rene o Michael Maurilio na nagsabing binayaran umano siya para tumistigo sa Senado laban kina Pastor Apollo Quiboloy at dating Pangulong Rodrigo Duterte maging VP Sara Duterte. Kasama rin sa reklamo ni Hontiveros ang ilang vloggers at social media personalities. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Sino ba ang nasa likod nitong kampanyang ito ng pagsisinungaling, fake news, witness tampering at saka psychological warfare? Yan ang tanong ni Senador Risa Hontiveros kaya't personal siya naghain ng reklamong cyber libel sa National Bureau of Investigation laban kay alias Rene na nagpakilalang Michael Maurilio sa kumalat na online video. Ayon kay alias Rene, binayaran umano siya ni Hontiveros para tumistigo laban sa preacher na si Apollo Quiboloy at mag-amang Rodrigo at Sara Duterte noong kasagsagan ng Senate inquiry. Gate ng senador, Hindi ako papayag sa ganitong mga pagsisinungaling, mga mapapanganib na pagsisinungaling, lalo na ang tinarget ay hindi lang ako. Ang tinarget ay ang mga witnesses, ang tinarget pati mga staff ko, tinarget ang Senado mismo. Sa Senate inquiry noong isang taon, tumestigo si Maurilio na sinaktan umano siya ni Quiboloy at inabuso pa ng ilang kapwa-miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Sinabi rin niyang nakita niyang bumisita kay Quiboloy si dating Pangulong Duterte para magdala ng mga armas. Pinaimbestigahan ngayon ng senador kung sino ang nasa likod ng Pagtanggol Valiente Facebook account na nagpost ng videos ni Maurilio ng pagbawi ng kanyang testimonya. Bagong-bago po yan. Binuo lamang nung June 24, the day after nung mga huling mensahe ni Michael Maurilio. Kasama sa reklamong cyber libel ang ilang online personalities na sina Jason Sa, Trixie Cruz Angeles at mga vlogger na sina Banat Bay, Crisette Chu, Sasasot at iba pa. Ipinakita ng senador ang mga mensahe ni Maurilio sa kanyang tanggapan mula pa noong 2023 na patunay na si Maurilio ang unang humingi ng tulong at nag-alok ng testimonya laban kay Quiboloy na naharap ngayon sa mga kasong sex trafficking, fraud at money laundering. Ukol naman sa kalagayan ngayon ni Maurilio kung siya ba ay pinwersa para magbawi ng testimonya. Nanalangin pa rin ako para sa kanyang kaligtasan. Sana matukoy kaagad ng PNP Davao kung nasan siya at mailigtas. Pero gayunpaman, kailangan na niyang magpaliwanag at managot kung bakit siya nagsisinungaling. Blanco pa ngayon si Hontiveros kung nasaan si Maurilio pero maasang matutukoy ng PNP ang kinaroroonan nito. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz.